Sa mga last videos natin, natutunan na natin gumamit ng arithmetic operators. Ito yung addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. Meron pa tayong iba pang klase ng operators. Ito yung tinatawag na relational operators. Naalala nyo ba nung elementary or high school tayo, yung mga math teacher natin, may naituro sila sa atin about sa less than sign, greater than sign, equal sign, greater than or equal to na sign, at yung less than or equal to na sign. Yan yung tinatawag na arithmetic operators. And pwede natin siya magamit sa programming. So let's proceed. I'll show you kung paano siya gamitin. This time, may ginawa na tayong program at ang gagawin lang nito, i-display niya yung value ni result. And let's see lang kung working yung program and good. And now, kung sa arithmetic operators, magamit tayo ng 9 plus 3. Sabihin nito, result is getting the value of 9 plus 3, which is 12, at i-display niya sa screen. Wala na tayong problema doon. Alam na natin yun. Ngayon, dito tayo papasok sa relational operator. Hindi tayo gagamit ng arithmetic. Arithmetic nga, itong plus, minus, ganyan. Yung relational, let's say 9 is greater than 3, and let's see the result. Let's try to build and run, and nag-output siya ng 1. Try natin itong 3 ay gawing 12, and let's see kung ano mayari. And nag-display siya ng value of result is 0. So let's explain our source code. Line number 4, first line sa loob ni main function, nag-create tayo ng variable named result, and then get equal sign, sabihin getting the value of 9 greater than 12. Ibig sabihin nito, question yan eh, is 9 greater than 12? True or false? Dalawa lang babagsakan natin yan. Kung mas malaki nga si 9 kaysa sa 12, ibig sabihin true. And if false, ibig sabihin mag-output siya ng 0. Ulitin natin. If 9 is 9 greater than 12, it's false. So pag false, ang false ay equivalent ni 0. Kaya ang answer dito, 9 is greater than 12, false, 0 yon. Yung 0 ay mapupunta sa storage ni result, and then i-display si 0 gaya ng nakita natin dito. And try natin ibalik to sa value kanina, which is 3. Let's see again yung output, and nag-display si 1. I'm going to explain our program again. Result is getting the value of 9 greater than 3. Is 9 greater than 3? True or false? And it's true. Mas malaki nga yung 9 kesa kay 3. So, ibig sabihin ng true. Ang equivalent na true ay 1. Kaya, ang value nito ngayon ay magiging 1. And then, masasave siya sa storage ni result. At ngayon, i-display na niya sa screen natin tulad nangyari dito. And now, try natin
gumamit ng iba pang relational operator na tawag na 9 is less than 3. Isa rin yung question, is 9 less than 3, true or false? Alam naman natin mas malaki yung 9 kaysa 3, so ang mangyari dito false ito, or ibig sabihin 0, at ang 0 ay masasave kay result, and try natin kung 0 nga yung result, and may nag-display tayo ng 0. Try din nating lakihan to and display mas malaki, true. Ang nangyari dito, 9 is less than 12, true to, so yung 1 na punta kay result and nag-output siya. Okay na tayo, na-explain na natin dalawang relational operator. Try natin tong equal operator, and itong equals, so high school elementary tayo, nakikita natin isang equal sign lang. Dito sa programming, dalawa to, because bakit dalawa? Kasi ang ibig sabihin ng single equal sign tulad nito, hindi siya relational operator kundi assignment operator. Ibig sabihin yan, assignment is getting the value ng nasa right side niya, then save niya sa left side niya, which is the result. Kaya naman dito double equal sign, and tulad din ng iba, ang magiging output nito ay either true or false, or 1 or 0. And is 9 equal to 12? Alam naman natin hindi sila pantay, hindi sila parehas, kaya we expect na ang value nito ay false, meaning 0, and this is save kay result. Let's see yung output, and 0 nga yung nangyari. Try nating pagpantay nga sila, sabihin natin both 9, and let's see the result, and true, 9 is equivalent to 9 or non equal to 9, or no problem, we expect kung output ay 1. Let's try another operator. Ito yung greater than or equal to. Try natin i-run, build and run, and let's say nag-display siya 1. Ibig sabihin yan is 9 greater than or equal to 9 kung sino itong nasa kabila niya, itong nasa left side niya ay equal kay 9 o mas malaki pa. Kasi nga greater than, mas malaki pa kay 9, sabihin daw nun ay true, and true naman talaga, kaya nag-display tayo ng 1. Try natin tong gawing 10, and let's see the result, and 1 pa rin yan dahil si 10 nga ay mas malaki kay 9, greater than or equal to 9. Wala tayong problema doon. Try natin itong mas maliit nga kay 9, and wala din tayong problema sa kanila. Try din naman natin itong isa pang less than or equal na sign, less than equal. Let's see the result, and it says 1. Ang 8 ay mas maliit sa 9, nag-display siya ng 1. At try din natin ito baguhin. Ito na lang baguhin natin mga iba, dahil nagbago na rin tayo sa kabila, and 1 pa rin dahil equal din naman talaga sila. But pagdating dito, it's 0 or false dahil sa 8 ay mas, tanong dito, is 8 less than or equal to 7, or mas maliit ba siya kay 7? Hindi. Kaya ang output is 0 at isi-save niya kay result, and then i-display na dito. Last one, meron na tayong 5. Yung 5 na yun na ituro sa elementary high school, and ito yung last natin, yung not equal to na sign. Ibig sabihin yan,
magtutrue to basta hindi sila equal. Itong 8 tsaka 7 hindi sila equal, so true to. Mag-output siya ng 1. And let's see kung mag-output siya ng 1 and good naman siya. Try natin pagpantayin itong dalawa. Try natin pares lang 8 equal sila. And nag-output siya ng 0 because ang tanong dito is not equal sila. So magpo-false to or 0, then save, and okay na tayo. Meron na tayong 6 na arithmetic operators. Try natin gumawa ng variable named x is equal to 3, then y is equal to 5. Meron tayong tatlong variable, and tulad din ng arithmetic operators, pwede nating gamitin sa comparison itong mga variable na to. Let's see. Ilagay na lang natin sa x ito para pares lang naman din. Or readable na lang para maging readable. And let's say sa line number 5, result is getting the value of x equal to y. Ano ba si x? 3. Ano ba si y? 5. And ang result nito ay 0. And let's see, it's 0. Let's try to update na pagpantay sila para mag-true silang dalawa, and we get the value of the result is 1, which is good. Equal naman talaga sila. Pwede rin tayo gumamit ng, okay na tayo dyan, ang gusto ko lang linawin sa inyo, pwede natin gamitin sa relational operator yung mga variable. Pwede ring isang variable lang, kalimutan natin si y. Gawa tayo very useful. Gusto natin i-compare yung age. Gawa yung age ni user, nag-input siya, age siya 17, and tatanungin niya kung is his age or her age ay greater than or equal to, ano ba legal age natin? 18. Tingnan natin. Parang tanong yan, is his or her age ay greater than or equal to, sabi mas malaki o mas mataas or pantay kay 18, and if true man yon, ang i-output nito 1 at isi-save kay result. And let's see. Oh, kalimutan natin i-delete to. Let's see again, and its result is 0 dahil hindi naman talaga siya legal age, dahil ang 17 ay mas bababa kay 18, hindi siya greater than 18. Try natin yung age niya ay nag 18, tumanda na siya isang taon after 1 year. Try niya and nag-true yung conditions na to at nag-save as 1, and let's see yung 19, which is good pa din, and wala tayong problema doon dahil greater than 18 pa rin siya. And now turo ko na sa inyo, review tayo ano mga meron sa relational operators. It's not part of a program yung itatype ko greater than sign, less than, equal, dalawang equal kasi nga sa programming yung single equal for assignment operator siya, and meron tayong greater than or equal to. Meron tayo sa symbol sa math na isang character lang to. Dito sa programming wala tayo, kaya gumagamit tayong dalawang character, same as this one. Wala naman sa keyboard yung symbol na yon. Yung isang equal ay nasa ilalim ni greater than sign. May isang line sa
ilalim na greater than sign, wala tayo nun sa keyboard natin, kaya pagtatabayin yan. And ito yung isa, less than or equal to, at ito naman isa, not equal to. Mayroon tayong 6 na tawag itong relational operators. And review din ng arithmetic operators. Ito yung arithmetic operators natin: plus, minus, times, division, and modulus. May 5 tayo dyan. So we are finished in this part of the video. I hope may natutunan kayo. Yung mga relational operator na yan, magagamit natin yan in the future videos natin, lalo na sa next video natin, yung if statement. So thank you guys, thank you for watching.